Magandang umaga po sa bawat isa. Samahan niyo po ako at pakinggan ang sinasabi sa mga awit, chapter 24, verse 1 to 6. Verse 1, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Itinayo niya ang daigdig sa ibabaw ng karagatan, inilagay ang pundasyon sa mga tubig sa kalaliman. Sa burol ni Yahweh, sinong nararapat umahon? Sa banal niyang templo, sinong dapat pumaroon? Ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Bibigyan siya ni Yahweh ng pagpapalat kaligtasan, ipahahayag siya ng Diyos na walang kasalanan. Ganoon ang mga taong lumalapit sa Diyos, silang dumudulog sa Diyos ni Jacob. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos amang nasa langit, Panginoon, isang magandang umaga po ang aming bati sa iyo, Lord God. Purihin ka po sa iyong kabutihan, sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin, sa iyong katapatan na patuloy po naming nararanasan sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, kami po ay lumalapit, dumudulog sa iyo, humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Kung meron ka pong nakikitang kamalian, karumihan, at kasalanan sa aming mga puso, sa aming mga buhay, ito po hinihingi namin ng kapatawaran sa iyo, Panginoon, at aming dalangin sa umagang ito, bago kami sumamba sa iyo, pagkalinisin mo po kami sa pamamagitan ng banal na dugo ng iyong bugtong na anak na si Jesus, at paging dapatin mo po kami na sumamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa lahat ng pagkakataon ng buhay na nakasama ka namin. Maraming salamat po sa iyong katapatan, sa iyong walang hanggang pag-ibig na aming nararanasan, at sa iyong walang hanggang awa na patuloy naming ine-enjoy sa aming mga buhay, Panginoon. At dalangin namin sa mga oras na ito, sa aming gagawing pagsamba sa iyo, nawa malugod ka, mapangiti ka po namin dyan sa trono mo sa langit, Panginoon. Maabot namin ang kalooban mo at madakila ang ngalan mo, Lord God, sa aming gagawing pagsamba. At sa mga oras na ito, Panginoon, amin pong dinadalangin ang aming praise and worship team sa kanilang pangunguna po sa aming pagsamba sa umagang ito. Loobin mo, Lord, na tunay nga mapangiti ka namin, madakila ka namin, masamba ka namin sa paraang nais mo, sa tamang paraan na ikatutuwa mo, Lord God. Dalangin din po namin ang mensaheng aming mapapakinggan sa umagang ito. Tunay nga, ito po ay mangusap sa amin at baunin namin sa panibagong linggo na aming kahaharapin sa aming mga buhay, Lord God. Panginoon, sa mga oras na to, wala kaming ibang dalangin kung hindi ang madakila ka, nawa, mapapurihan ka namin at masamba ka namin, dahil ito po yung layunin namin bilang mga anak mo. Ito yung dapat namin gawin sa aming mga buhay upang maipakita yung pagmamahal namin sa iyo, Panginoon. Purihin ka po at tunay nga na ikaw ang siyang magliwanag sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At sa umagang ito, ikaw ang madakil at mahayag sa lugar na ito, Panginoon. Purihin ka po, ito pong aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan. So magandang umaga po sa bawat isa. Ating simulan ang ating araw na ito sa pagpupuri at pag-awit para sa ating Panginoon. At ating palakpan ating Lord at ating awitin, we're together again. Sing. Just praising the Lord, we're together again in one accord. Something good is going to happen, something good is in His store. We're together again, just praising the Lord. We're together again. We're together again. Ating kamayan ang bawat isa. Ating batiin ang ating mga kapatid. We're together again because of the grace of the Lord. In one accord.
Lord, there's something good that's going to happen. Good is going to happen. Something good is in His store. We're together again, just praising the Lord. We're together again, just praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again, just praising the Lord. We're together again, just praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again, just praising the Lord. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again, just praising the Lord. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again, just praising the Lord. We're together again, just praising the Lord. We're together again, just praising the Lord. Ating palakpakan, ating Panginoon. We are blessed that we are together again to praise and glorify our Panginoon. No? Ating patuloy na palakpakan, ating Panginoon. Because this is a day that He has made. Sing. This is the day that You have made. Whatever comes, I won't complain. For all my hope is in Your name, and now Your joy awaits my praise. I give thanks for all You have done, and I will sing of Your mercy and Your love. Your love isn't failing, Lord, I am grateful. When I was down, You brought me out. You set my feet on higher ground. So here I stand, You are my God. Your faithfulness, my solid rock. Oh, I give thanks for all You have done, and I will sing of Your mercy and Your love. Your love is unfailing, Lord, I am grateful. I give thanks for all You have done, and I will sing of Your mercy and Your love. Your love is unfailing, Lord, I am grateful. Let's continue to lift our hands to the Lord for all the victories that You have won, Panginoon. We are grateful, Lord God. Yes, sir. Let's continue to sing. And as we lift our hands, the heavens open, heavens open. So let our lives declare the love our God has spoken over us. So let our lives, our hands, the heavens open, heavens open. So let our lives declare our God, love that's spoken over us. And as we live
one, your love is unfailing. Lord, I am grateful. Oh, we are grateful, Lord. The battles you have won, we are grateful. Let's continue to sing to the Lord, because we are a tribes that is grateful for God's glory. Amen? Let's continue to sing to the Lord. So let's continue to declare His glory. Yes, Panginoon. Sing. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. Oh, and as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory, and every nation will bow before you. And every nation bow before you. And all the treasure will turn to ashes. All our treasures Will turn to ashes in the light of you. Because all treasures is in heaven, Panginoon. And as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, who matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, there is no one like you, God. There is no one. There is no one like our God. You are one and only, Panginoon. There is no one like You, our God. God. There is no one like you, God. Wala kang katulad, O Diyos. 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 There is no one like your God. No one. There is no one like our God. No There one. is no one like Your our God. God. There is no one like your God. Praise and glory, honor and strength unto our God. We praise and glorify your holy name. In matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every time say praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every time sing, there is no one like your God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. 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 There is no one like your God. Let's declare, There is no one like our God. you're God, one and only. There is no one like our
God. Yes, Lord God. There is no one like you, God. Amen. Ating palakpakan natin, Panginoon. Truly, that there is no one like you, Panginoon. And we are grateful, Lord God, for all the victories, Panginoon. For all the challenges na aming nalampasan. Salamat, Panginoon, because we are grateful that despite of all the challenges, Lord God, we are here, Panginoon. We're still alive and kicking, Lord God, to praise and glorify your holy name, Lord. And so kasi ito, Panginoon, sa aming papatuloy, sa aming pagpupuri sa iyo. Have us, Lord God, give us a heart na laging dumidepende sa iyo at all times, Panginoon. Laging pinupuri ka at all times ng aming buhay, Lord God. Hallelujah. As we sing this song, let's continue to pray to our God. Na in our weakest moments, in our darkness, we will pray to you, Panginoon. In my weakest moments, in my darkest hour, you're the God who hears me when I'm crying out for help. When my faith is shaken and I'm all struck down, you're the God who sees me. You're the God who saves. Yes, Lord God. I will praise the Lord. I will praise the Lord at all times. Hallelujah. I will praise the Lord. I will praise the Lord at all times. Hallelujah. Let's continue to sing the Lord. In a lavish kindness, I've been washed in grace. You're the God who loves me. Can't keep it to myself. I wanna shout your story. I'm gonna sing your praise. You're the God who's mighty. You set my heart ablaze. I will praise the Lord. I will praise the Lord at all times. I will praise the Lord. I will praise the Lord at all times. We will be praising you, Lord. I will praise the Lord. I will praise the Lord at all times. Hallelujah. I will praise the Lord. I will praise the Lord at all times. And now as we face this day, and I can face the day, for you are strong to save. And I will praise the Lord at all times. Amen. And when you give and take, I'll stand on what you say. And I will praise the Lord at all times. And I can face the day, for you are strong to save. And I will praise the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say. And I will praise the Lord at all times. I will praise the Lord. I will praise the Lord at all times. Yes, Panginoon. God, to praise you, Lord God. I will praise the Lord. I will praise the Lord at all times. Let's be. Yes, Panginoon. I will praise the Lord. I will praise the Lord at all times. Let's declare, we will be praising the Lord at all times. Masaya ka man o hindi,
praise the Lord. I will praise the Lord at all times. I will praise the Lord. I will praise the Lord. I will praise the Lord at all times. Yeah, I will praise the Lord. I will praise the Lord at all times. I can face the day for you, Lord, and I can face the day for you are strong to save, and I will praise the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say, and I will praise the Lord at all times. And I can face the day, for you are strong to save, and I will praise the Lord at all times. And when you give and take, I stand on what you say, and I will praise the Lord at all times. And I can face the day, for you are strong to save, and I will praise the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say, and I will praise the Lord at all times. Yes, Panginoon, I'm going to praise you at all times, Panginoon. So we can face the day, Lord God. So we can surrender our hearts, Panginoon. So we can give you our lives and hearts, Panginoon. Just continue to sing to the Lord. Truly, because of your grace, we can face this day. Truly, by your grace, Panginoon, we are grateful whatever is happening in our lives because you are in control, Panginoon. Like what Deuteronomy chapter 38 verse says that you will never leave us nor forsake us, Panginoon. Yes, sir. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way and be. Yes, Panginoon. Let your will be done in our lives. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you, well, Lord, every breath that I take, every moment I'm awake.
be our desire, Panginoon. This is my desire to honor and glorify, Lord. And with all our hearts, we will worship you, Panginoon. I worship you. And all that I have within me, we give you praise. Yeah, I give you praise. All that I adore is in you. Is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way with me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Yes, oh God. Yes, sir. Rika. Lord, have your way in me. Lord, have your way in us, our God. Whatever we do, nawal Panginoon, mag-glorify ka namin. Lord, have your way in me. At sa pagpapatuloy ng araw na ito, Lord God, give us a heart that is grateful, Panginoon, for all the things that you have done, Panginoon. Whether we are happy, whether we are sad, Panginoon, ang tayong pinangawakan namin ay yung pangako na hindi mo kami iiwan, hindi pababayaan man. Maraming salamat, Lord God. As also ito, Panginoon, help us, Lord God, give us the heart, Panginoon, handa kang purihin, handa kang sabahin at all times ng aming mga buhay, Panginoon. Purihin, Panginoon, that we are the tribes. We know that we are the tribes, Panginoon, that is glorifying and that is praising you with all our hearts, Panginoon. And also, Panginoon, we thank you, Lord God, for all the blessings that you have given and for all the blessing na paparating pa sa aming mga buhay. Help us, Lord God, to surrender our lives to you, to give our hearts to you, Panginoon. Dahil tunay nga, na pag binigay namin ang puso namin sa iyo, hindi kami mabobroken, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Maraming salamat. This is all we pray in the mighty name of Jesus. Yes, Lord God. This is all we pray. Amen. Ay po'y manalangin sa ating Diyos. Hallelujah, aming Diyos, aming Panginoon, aming pong kinikilala, Panginoon, ang iyong hindi nagbabagong kabutihan sa aming mga buhay. Tunay po, O Diyos, na sa bawat araw namin, sa bawat minuto, sa bawat sandali ng mga panahon ng buhay namin, naroroon, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, amin pong nararanasan, Matakilang Ama. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo, sa mga pagtugon sa aming mga panalangin,
sa karagdagang buhay, kaarawan, Panginoon, anibersaryo, sa pagpapagaling, sa pagpapalakas, sa mga pag-iingat mo sa aming po mga paglalakbay at pagdako sa anumang lugar na aming mga pinupuntahan, Panginoon. Sa iyong pagbibigay ng aming mga pangailangan, sa pag-apaw ng mga biyaya mo sa aming mga pagkainan, sa lahat, Panginoon, maging sa mga challenges ng buhay. Salamat po, Panginoon, dahil anumang sandali, anumang sirkumstansya, anumang pagkakataon ng buhay, lagi naming nakikita at nararamdaman at nararanasan na nariyan ka. Ikaw na mabuti at makapangyarihang Diyos, ikaw na siyang mapagmahal na Panginoon na sa amin ay yumayakap anuman ang aming kinalagayan. Sa mga sandaling ito, Panginoon, narito po sa unahan ang mga anak mo na merong dalang pagpapasalamat sa iyo. Kalakip ng puso, Panginoon, ang pagpapasalamat sa iyo, kinikilala ang iyong pagkilos sa kanilang mga buhay. Mangyari nawa na sa aming sama-samang dalangin, maging sa pagkapatong ng kamay ng iyong lingkod, iyong igawas sa buhay ng bawat isa ang iyong basbas at pagpapala. Magandang umaga po sa ating lahat. Baka hindi nyo pa ho nangingitian yung katabi ninyo. Ngitian muna at sabihin po, good morning at Happy New Year ulit. Ano po? So ngayon po ay New Year pa din. Nasa January, month of January pa rin ho tayo. Ano po? Happy New Year. Ganyan po sa ating pong mga nasa online. Nasa online pa ba to? Next week. So, salamat po sa bawat isa. Hindi po aksidente na tayo po ay magkakasama-sama ngayon. Ito'y niloob ng Diyos para ang bawat isa ay ma-enjoy po natin ang salita ng Panginoon. Ma-enjoy po natin ang biyaya ng Diyos ngayong umaga. Amin po ba? So ngayong pong umaga, ang ating paksa ay may pinamagatan pong A Blessed Hope. Sa ating pong pagpapatuloy, ating pong basahin ang Hebreo chapter 6, verse 13 hanggang 20. Narinig ko kanina, bawal mag-cellphone, no? Tingnan nyo na lang po rito. Mayroon naman po tayong kopya, ano po. Sa verse 13, sabi po dyan, nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya ay nanumpa sa kanyang sariling pangalan, yamang wala nang hihigit pa sa kanya na maaari niyang panumpaan. Verse 14, ang sinabi niya, ipinangangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lahi. Verse 15, matiyagang naghintay si Abraham at natanggap niya ang ipinangako sa kanya. 16, nanumpa ang mga tao sa pangalan ng isang nakakahigit sa kanila. At sa pamamagitan ng panunumpa ay ipinagpatibay ang usapan. 17, gayon din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi mababago ang kanyang layunin. 18, hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Verse 19, ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay at ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo, hanggang sa dakong kabanal-banalan. Panghuling verse, si Jesus ay naunang pumasok doon alang-alang sa atin at naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos na mahabagin at makapangyarihan sa lahat. Siyang may-ari at nakakaalam ng aming mga buhay. Salamat po sa pagkakataong ito na kami, Panginoon, na inyo pong mga tinubos. Kami na inyo pong binili ng inyo pong mahal na dugo. At binigyan niyo po muli ng pagkakataon na magsama-sama, magpalakasan, makarinig ng inyo pong mga mensahe na magpapatibay ng aming patuloy na pag-asa sa iyo lamang. Sa iyo po namin tinataas, pinagkakatiwala ang umagang ito, maging inyo pong lingkod,
na inyo pong gagamitin. Salamat po sa iyo lahat ng papuri. In Jesus' name we pray. Amen. So, a blessed hope. So, madalas ho nating naririnig yung word na blessed o blessed. So, ano ho ba ang ibig sabihin ng blessed? Kapag ikaw ay tinanong, ano ho ba ang ibig sabihin ng blessed? So, madalas kapag hindi tayo Kristiyano, ang ginagamit natin pampalit sa blessed o pinagpala ay swerte. Pero tayong mga Kristiyano po, hindi na ho natin siya madalas ginagamit. Instead, ang ginagamit ho natin ay ang salitang pinagpala o blessed. Are you blessed today? Pinagpala ho ba kayo ng Panginoon? Oo. Pinagpala ho tayo ng Panginoon. Ano po ba ang ibig sabihin na ito? Blessed means divinely or happily favored, fortunate to have, do, or experience something. So yung wala kang ginawa, hindi ka karapat-dapat, pero na-experience mo. That is blessed. Pinagpapala o pinagpala. Unang-una po yung buhay na mayroon tayo, dahil ang Diyos ang nagpapala, mayroon ka, buhay ka pa hanggang ngayon. Tapikin mo yung katabi mo. Buhay pa ba yan? Gising pa ba yan? Tingnan mo ang mata, mulat pa ba? Baka nakapikit na. Ayan. So blessed. Pinagpala ho tayo sa health, pinagpala ho tayo sa ating physical, sa ating pong spiritual, sa mga bagay na hindi naman dapat ibigay sa atin ng Panginoon, pero mayroon po tayo. Ano po? Blessed. Pangalawang bagay po na salita ay hope. So hope can be an expectation and anticipation that rest in what we believe. So yung pag-asa, napakasarap po itong namnamin, lalo na mayroon kang something na inaasahan na mangyayari sa iyo. Na-expect mo na mangyayari sa iyo. Lalong-lalo nga po sa isang lalaking binigyan ng pag-asa ng kanyang iniiro. Napakasarap sa mga lalaki. Mayroon akong pag-asa. Kahit na ang tagal-tagal niya nanunuyo. Pero dahil sa pag-asang yun, lalo siyang tumitibay sa kanyang pinangahawakan na pag-asa. So, hope means mayroon kang in-expect. Hope can be an expectation and anticipation that rest in what we believe. Mga kapatid, sa aklat po ng Hebreo, napakalinaw na binibigyan tayo ng pag-asa ng Diyos. Binibigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon. So, alam po natin na aklat ng Hebreo po, ito isinulat ng hindi ho kilalang author. Ang sabi ng iba, si Pablo. Ang sabi ng iba ay iba pang author mula sa New Testament. Pero ang mahalaga po rito, alam natin na ang aklat ng Hebreo po ay isinulat hindi lang po sa mga Hebreo, kundi para sa iyo din. Pero especially po, ito po yung unang isinulat. Ang first audience nito ay ang mga Hudyo, ang mga Hebreo. So when we say Hebreo, ito po yung mga Hudyo. So Israelites, converted into Christianity. So alam po natin, ang Hudyo, sila po ay mayroong sariling paniniwala, ito po ay Judaismo. Kaya nung sila po ay isulat sa kanila ang aklat ng Hebreo, mayroong isang pinupoint out na topic. Walang iba, kundi ang Panginoong Hesus. Kaya pag babalikan po natin yung mga chapter ng Hebreo, marami hong binanggit na mga pangalan na ikinumpare sa Panginoong Hesus. Ang anghel, kinumpare ang kakayanan ng anghel, pero mas higit ang Panginoon. Si Moses, ikinumpare sa Panginoon, pero mas higit ang Panginoon. Ang nabanggit nga ho rito ay si Abraham at saka si Melchizedek sa chapter 6, pero mas higit ang Panginoon. Kung ang Panginoon o ang Hebreo ay meron silang inaasahan na darating na tagapagligtas, ay gaano pa ho kaya sa panahon natin ngayon, napakalinaw na dumating na nga ang tagapagligtas. Kaya ho, pagbabasahin po natin yung chapter 6, verse 1 hanggang 2, sabi ng author,
baguhin na natin yung ating pag-uusapan. Dapat medyo malalim-lalim na. Ano po? Hindi na yung mga foundation ng ating pananampalataya. Pero dapat po, alam natin yung foundation ng ating pananampalataya. Walang iba, kundi si Kristo lamang. Kaya ho sa verse 4 ng chapter 6, mababasa ho natin hanggang 6-7, kapag ang isang tao ay tumalikod sa pananampalataya kay Kristo, wala na hong second chance. Iba ho ito sa panlalamig sa pagtalikod. Bakit po? Ang konteksto po na ito ay ang mga Hebreo na naniniwala na may darating na tagapagligtas at yun ay dumating na ang Panginoong Jesus. Now, sabi po ng Hebreo, kapag ang isang tao ay naniwala na si Kristo talaga ang tagapagligtas niyon at tinalikuran niya, wala na second chance. Basa po natin yan sa chapter 6. Ano po? Kaya ho, yung Kristo na sinasabi ng Hebreo ay nagbibigay ho sa atin ng pag-asa. Amin po ba? Kaya po yung pag-asa pong yan, una ay blessed or hope is based on God's promises. Ang pangako ng Diyos kay Abraham ay isang halimbawa ng pangako na pinagtibay ng isang panunumpa. Kaya kung marami pong pinangakuan ng Diyos sa Old Testament at nangako ang Diyos, hindi dahil kung saan pa man, kundi ito ay isang promise niya sa kanyang sarili na kanyang gagawin. At isa po dyan ay ang pangako niya kay Abraham. So, mababasa po natin yan, ang story ni Abraham sa Genesis chapter 12 hanggang sa susunod na chapter. Basahin po natin muna yung Genesis chapter 22, verse 15 to 18. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, mula sa langit, nagsalita muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh, ako'y nangangako sa magitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita, ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat, sasakupin nila ang mga lungsod na kanilang mga kaaway. Verse 18, sa magitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Balikan po natin. Hope is based on God's promises. Ang pag-asa bilang isang mananampalataya ng Diyos ni Kristo, ito po ay nakabase sa salita ng Diyos. Katulad po ni Abraham, kung bakit po siya sumunod, umalis sa kanyang comfort zone dahil sa pangako ng Diyos. Ang tanong doon, pagkabanggit ba ng Diyos kaagad after a month, after a year, naranasan ba agad ni Abraham yung pangako yun? Matagal. Hindi po kaagad. Gumawa pa nga sila ni Zara ng against sa salita ng Diyos. Pero po, ito po yung ibigay ni Sarah ang kanyang alipin na si Hagar at nagkaroon sila ng anak. At yun ay tinawag na Ismael. Ano po? Naalam po natin na ang lahi ni Ismael, iyan po yung surround na nasa paligid po ng Israel ngayon. Ano po? So yan yung Ismael, connected ho siya sa lahi ni Esau. Sino po si Esau? Yung kambal ni Jacob. Nag-merge yung mga ng lahing yan at yan po yung nakasurrounded sa Israel. Isang kong pagkakamali noon na ginawa ni Abraham na hanggang ngayon nagsasuffer ang mga Israelites. Now, after how many years? Sabi po sa pag-aaral ay halos 25 years bago nangyari ang pangako ng Diyos kay Abraham. Ang pangako ho ng Diyos, hindi sa time gusto nating mangyari.
Hindi ho sa panahon na gusto ho nating nangyayari yung kalooban ng Diyos o yung plano at promise ng Diyos. Ito po ay ayon sa kanyang panahon. So una po, hope is based on God's promises. Sa kung tayo po ay mayroong pag-asa, dapat ito po ay nakabase sa salita ng Diyos. Kung mayroon ka mang dapat panghawakan, ay dapat ang panghawakan po natin ay ang salita ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, sa bawat isang nakipag-isa sa kanyang anak, ay ano pong pag-asang mayroong binigay siya? Buhay na walang hanggan. At yan po ang pinangahawakan natin at inaasahan natin. Bakit po? Dahil yan po ay salita ng Diyos na pinanghahawakan po natin. God's hope is based on God's promises. Nakaasa tayo sapagkat ito ay sinabi at pinangako ng Panginoon. Kung paano po nangyari kay Abraham yung pangako ng Diyos, yan din po yung inaasahan natin. Kung tayo po ay makaranas ng mga pagsubok, kung makaranas po tayo ng mga bagay na hindi natin gusto, dapat manatili po tayo sa pag-asa na ipinangako ng Diyos sa atin. Amin po. Parang hindi kayo kumbinsido. Panghawakan ho natin ang pangako ng Diyos. Pangalawang bagay po, hope paano pabalik? Ayan. Hope is based on God's plan. Hindi lang po sa plano ng sino man, kundi ito'y sa plano ng Diyos. So when God desires to show more convincingly to the ears of the promise the unchangeable character of His purpose, He guaranteed it with an oath. May panunumpa ang Panginoon. So your hope is based on God's plan. Yung pag-asa ho natin, yung pag-asa na mayroon po tayo, ito po'y dapat nakabase sa plano ng Diyos. Hindi nakabase sa plano mo. Kaya dito po nagkakaroon ng maraming disappointment ang mga tao. Kala nila kapag nag-set sila ng time, nag-set sila ng araw, nag-set sila ng ganitong date, Lord, ito po yung pag-asa ko. Itong araw na to, ganito po ang mangyayari sa akin. E paano nga kung hindi nangyari? Iba pala ang plano ng Diyos. Sabi po sa verse 16, tama ba ako? Yan. 16. Nanumpa ang mga tao sa pangalan ng Diyos o sa pangalan ng nakahihigit sa kanila at sa magitan ng panunumpa ay pinagtibay ang usapan. Verse 17, gayon din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga ipinangakuan na hindi mababago ang kanyang layunin. Verse 18, hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos dahil sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa pangako niya. Mga kapatid, ang isang pag-asa natin ay nakabase sa plano ng Diyos. Dapat nakabase sa plano ng Diyos. Kaya nga, ang turo sa atin ng panalangin ng Panginoon, nung siya'y magturo ng panalangin sa kanyang mga alagad, mangyari nawa ang kalooban mo. Kaya sa ating pananalangin, sinasabi natin, mangyari nawa ang kalooban mo. Bakit po? Because our hope is based on God's plan.
hindi ho sa plano natin. Yes, maglalagay tayo ng ating plano sa harapan ng Panginoon. Kung ito ba ay kalooban ng Diyos, Kanyang ginagawa. Ano po? Kanyang ginagawa. Ayon po sa salita ng Panginoon, dalawang bagay po yung Kanyang binigyang diin dito, yung pangako at sumpa. Sa Old Testament, ang salita ng Panginoon kay Moses sa kanya pong ibinigay na utos o na law. Sabi ng Panginoon, kung inyong susundin ang buong buo ito sa Deuteronomy chapter 8 o sa chapter 6 or 8, kapag sinunod nyo ito, kayo ay aking pagpapalain. Mga kapatid, ang salita ng Panginoon ay totoo. Dalawa ang laging makikita ho natin. Makakaranas ng sumpa sa mga taong hindi nagtitiwala sa salita ng Panginoon. Bakit po? Doon sa mga taong hindi naniniwala na si Kristo ang totoong tagapagligtas, sumpa ang kanilang mararanasan. Ano po yung sumpang yun? Kamatayan sa impyerno. At yung pangako naman ay doon sa mga taong naniwala sa salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po yung ating pananampalataya, tama yung ating pananaw. Ngayon po, habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito bilang isang Kristiyano, paano ho natin ginagampanan, ginagawa yung pananampalatayang meron po tayo? Ano yung dapat nating gawin? Pangatlong bagay po, hope is an anchor for the soul. Hope is firm and secure like an anchor for the soul. Alam po na, ito po yung anchor, napakahalaga po nito sa mga sasakyang pandagat. Ano po? Alam na alam po yan ng mga seaman o mga nag-aaral patungkol sa dagat. Ano po? Even yung ating mga kababayan, mga kapatirang nangingisda, napakahalaga sa kanila ang anchor. Pag nilagay nila, inihulog nila yon, hindi ho sila basta-basta maaalis doon sa kanilang pinapwestuhan. So sa atin po bilang isang mananampalataya, sino po yung anchor natin? Walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Hope is an anchor for the soul. Walang iba kundi si Kristo. Sa verse 19, ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo, hanggang sa dakong kabanal-banalan. Bakit po nabanggit yung templo at dakong kabanal-banalan? Ito po'y konteksto ng mga Hebreo. Sa kanilang paniniwala na ang dapat pumasok lamang sa templo ay ang saserdote. At ang dapat pumasok lang sa dakong kabanal-banalan ay yung pinakapunong saserdote. Wala nang iba. Kaya ho, napakahalaga na malaman ng mga Hudyo, ng mga Hebreo, na ang Panginoong Jesus ay hindi lang basta isang Jesus na namatay sa krus, kundi siya po ay isa ring dakilang saserdote. Ano po ang saserdote? Tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Sa Old Testament, kapag mayroong sakit ang isang tao, sino po ang nagdi-declare? Kapag siya po ay naging malinis na, sino po ang nagdi-declare na malinis na siya? Ang saserdote. Maging ang Panginoong Jesus, kung siya ay nagpagaling, sabi niya, pumunta kayo sa saserdote. Pa-check up kayo. Patingin na kayo kung kayo ay malinis na. Kasi po ang saserdote ang nagsasabing malinis na. Ngayon po, ano po ang connection nito sa buhay ng mga mananampalataya? Ano ang connection natin, yung ating angkor ay nakaangkla doon sa dakong kabanal-banalan? Sino po ang nasa dakong kabanal-banalan? Walang iba kundi ang Diyos. At mayroon doon pong nauna ang ating
Panginoong Jesus. So ang anchor, kahit na po malakas ang pagpad ng hangin o ang alon, alam po natin yan, malaking bagay ito para hindi umalis ang barko o ang bangka. That is our hope. Kung kilala mo si Kristo sa iyong buhay, kahit makaranas po tayo ng mga pagsubok, bagyo ng buhay, alon ng buhay, hangin na napakalakas, hindi ho tayo matatangay. Hindi ka matatangay. Kasi lagi kang nakakapit, nakaangkla kay Kristo. At panghuling bagay po, hope is found in Jesus. Jesus is the forerunner who has entered the inner sanctuary on behalf of believers. Ang Panginoong Jesus, si Jesus ay naunang pumasok doon alang-alang sa atin at naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Bakit ho kaya hindi si Aaron ang ginamit? Si Aaron. Tama ba? Bakit ho si Melchizedek? Bakit ho si Melchizedek ang sinabi ng Hebreo? Samantalang mas kilalang-kilala ang pangalang pinakapunong pari ay unang-una si Aaron. Pero ano ho ba? Sino ho ba tong si Melchizedek? Sino siya? Si Melchizedek ay ang hari ng Salem at isang pari ng El Elyon na kadalasang sinasalin bilang kataas-taasang Diyos. Yung word na El Elyon ay kataas-taasang Diyos. At ang word na Salem ay kapayapaan. So ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay Hari ng Katuwiran. Peace. Hari ng Katuwiran, Hari ng Kapayapaan. Ang ibig sabihin noon ng Melchizedek. Kapag binasa ho natin yan sa Bible, ilang account lang sa Bible, hindi ho makakahanap ng mga account. Iilang verse lang po yan. Mysterious nga ho ang tawag na pangalan ho sa kay Melchizedek. Pero, yung pagiging pari ni Melchizedek ang iniugnay sa Panginoong Jesus. Bakit po? Sapagkat ang kanyang pangalan mismo ay nagsasabi na siya ay hari ng katuwiran. Ano po ang kanyang ginawa? Nakilala ni Melchizedek si Abraham pagkabalik ni Abraham mula sa pagkatalo sa mga hari ng silangan. Binasbasan ni Melchizedek si Abraham, inalok siya ng tinapay at alak at binigyan siya ni Abraham ng 10 bahagi ng lahat ng mayroon siya. So dito po nakita natin ang unang pagtatites sa panahon ni Melchizedek, sa panahon ni Abraham. So si Abraham dineclare ng Diyos righteous dahil sumunod na salita ng Diyos. Kapag mayroon tayong pananampalataya sa Panginoon, sumusunod tayo sa salita ng Panginoon, ang declaration sa atin ng Panginoon, righteous. Bakit po? Sa panahon natin ngayon, hindi dahil sa mabubuting gawa, tayo dinideclare ng Diyos na righteous. Because sumunod tayo sa sinabi ng Biblia na paniwalaan, kilalanin si Kristo sa ating mga buhay. Si Abraham ay nagbigay ho ng 10 bahagi kay Melchizedek. Bakit po? Dahil alam niya Abraham na si Melchizedek ay isang pari ng ano po? Ng kapayapaan. Salem. So, sa panahon po natin ngayon, ano ang kinakatawan ni Melchizedek? Si Melchizedek ay isang mahalagang halimbawa sa turo ng Biblia dahil siya ay parehong saserdote at the same time, wala na ho tayong mababasa sa Biblia na isang saserdote at the same time, hari. Si Melchizedek. Siya lamang po yun. At iniugnay po yan, kanino po? Sa Panginoong Jesus. Sa atin bilang Kristiyano, kinilala ng nagsulat sa aklat ng Hebreo, si Jesus, o
si Jesucristo bilang mataas na saserdote magpakailanman sa tulad ni Melchizedek. We believe at dinideclare ng Biblia na ang Panginoong Jesus ay hindi lang po siya saserdote. Siya rin po ay isang hari ng kapayapaan. Kaya kung siya man ay magdadala ng sa pamamagitan o siyempre mamamagitan sa atin, sa Diyos at sa atin, siya rin po yung hari na na mamamahala sa atin. Kaya ang totoo po, hope is found in Jesus. Kung si Abraham ay nakaranas ng pagpapala ng pangako ng Diyos, yung pag-asang ibinigay sa kanya ng Panginoon ng Diyos, ganun din po tayo mga kapatid. Ito po yung inaasahan natin na habang naglalakbay ho tayo sa mundong ito, dapat ang ating pag-asa ay kay Kristo. So ano ang inaasahan ng Panginoon sa pananampalatayang meron po tayo ngayon? Balikan po natin yung Hebreo chapter 6 verse 11 to 12. Ang sabi po ng Hebreo, verse 11, ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Ito po'y totoo po hanggang sa panahon natin ngayon. Ikaw at ako, dapat pareho yung ating inaasahan. Walang iba, kundi si Kristo lamang. Kaya wala na tayong dapat balikan pang pananampalatayang iba. No turning back. No turning back. Sabi pa ng verse 12, kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumanggap ng mga ipinangako niya. Ang tinutukoy na po rito ng verse na ito, si Abraham. Tinanggap po ba ni Abraham ang pangako yun? Yes. Hindi sa panahon na gusto nilang mag-asawa. Hindi ho sa panahon na sila ay gustong-gusto na nilang mangyari sa kanila yung pangako ng Diyos. Kundi sa panahon na ginawa ng Diyos sa kanila. Kung abutan man tayo ng kamatayan sa mundong ito, still, pag-asa natin kay Kristo. Kung abutan man tayo ng mga bagay na hindi natin inaasahan sa mundong ito, still, ang pag-asa natin ay kay Kristo. A blessed. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Pero bago po ako mag-end, gusto po kong anyayahan yung aking pong may bahay para minsan pa ang mensahe ng Panginoon sa magitan ng awit ay ma-experience po natin. Your joy is my strength.
Pagpalain po tayo ng Panginoon. God is faithful sa kanyang mga pangako. A blessed hope. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyo sa umagang ito. Muli, salamat sa patuloy na pagpapala sa amin ng iyong mga mensahe patungkol sa pinagpalang pag-asa. Tunay po, O Diyos, na ika'y tapat sa amin sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon ng aming mga buhay. At marapat din, Panginoon, na sa aming pagpapasalamat, suklian din namin, Panginoon, ng katapatan ang iyong kabutihan sa buhay namin. Dalangin po namin, O Diyos, sa umagang ito, ang bawat isa, anumang mga dalangin ng puso, meron kami sa mga sandaling ito, O Diyos, sa iyo po namin ito tinataas at kinikilala ang iyong kapangyarihan at mapagpalang kamay na siyang may kapangyarihang tungkol at kumilos sa aming mga buhay. Sama mo, Panginoon, ang bawat isa, kung mayroon man na mayroong malalim na pinagdaraanan, may natatanging panalangin, Panginoon. Ang katugunan mo, O Diyos, ang aming hinihiling. Sa iyo po namin tinataas ang mga dalangin ito, O Diyos, sa iyong nararapat na panahon, sa iyong naisin, sa iyong plano, Panginoon, iyo pong bigyan ng pagkukunan. Iyo rin po kami ingatan sa aming pag-iwahiwalay, pauwi, patungo sa aming mga tahanan, bigyan ng masaganang pananghalian, Panginoon, kasama ng aming mga mahal sa buhay. At muli ay aming pong pinapagkatiwala ang buong isang linggong darating, anuman ang aming gagawin, Panginoon. Ikaw po ang aming makasama, maging gabay, at ikaw ang mabigyan namin ng luwalhati at kapurihan. Purihin ka sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga pinakamamahal, naway sumaating lahat ang pagpapala ng Panginoong Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pag-ibig at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu, mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen.